What's up sa inyo mga bayaw? Nandito na naman tayo sa aking channel para pag-usapan ng mga bagay na dapat nating pag-usapan, pikir ng komento, at mga unsolicited opinions sa internet. Umpisa na natin sa mga issues na napapanahon ngayong. Umpisa na natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinihinalang ghost projects ang ilang proyekto kontra baha. Tugon niya ng DPWH nang tanungin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Partikular na inusisa ang contractor na Wow Builders na may hawak sa mahigit 80 proyekto sa Bulacan. Nakakuha rin ng bilyong pisong mga kontrata ang ilang kumpanya kahit mababa ang kapital. 8 naman sa 15 pinakamalalaking kontraktor sa flood control projects ang no-show sa pagdinig kahit inimbitahan. Ang hakbang sa kanila ng komite sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Pilipinas lang pwede kang walang show, no show. Mel, Emil, Vicky, yan ang binanggit nyo na 8 pinakamalalaking contractor ng flood control projects ay isasabpina na ng Senate Blue Ribbon Committee matapos hindi dumalos sa pagdinig kanina. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways na may hinihinalang ghost projects, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wow Builders. Wow. Correct? Paldo. Wow. That's correct, Your Honor. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, ukol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects, sabi ng DPWH, mula 2022 hanggang 2025, 85 projects na nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos ang nakuha ng Wow Builders sa Bulacan. Sa buong bansa, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw. Iniimbestigahan daw ito ngayon ng DPWH, pero nirelieve na ni Secretary Manny Bonoan ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wow Builders sa pagdinig. Inamin naman ni Bonoan na may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, di lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC. Kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila. Kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Isiniwalat naman ni Senador Win Gatchalian ang mababang capitalization ng mga kontraktor na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 lang ang paid-up capital pero mahigit 5 bilyong piso ang nakuhang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos lang ang paid-up capital pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders. Ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ng pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Alam ko wala ka pa nagagawa, bossing. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Bossing, Nagsisinungaling ka na wala naman ka pang nagagawa, Kanina sinabi bossing. mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Victor Mactanggol. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumiti na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya.
Sabi naman ni Senador Mig Zubiri, walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget. Ang mga mambabatas ngayon ay ang mga kontraktor at ang mga kontraktor ay ang mga congressman. Ayan na po ang kanilang kalakaran ngayon dyan. Wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Parang nangyari sa Napoles, lumabas lahat ng pangalan. Samantala, pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Matapos naman isnabi ng pagdinig, pinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang 8 contractors na kasama sa pinangalanan ng Pangulo na 15 pinakamalalaking kontratista ng gobyerno sa flood control. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Kasama sa mga sinabpina sila Sara Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maria Rome Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, Aderma Angeline Alcazar ng Sunwest Incorporated, Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Vicky, sa susunod na 2 linggo ay lalabas na raw yung resulta ng investigasyon ng DPWH dito nga sa mga umuning ghost projects. Pinapaaral naman din ng mga senador yung pagkakaroon natin ng isang National Flood Control Master Plan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales. Kung pag-uusapan natin ang korupsyon sa Pilipinas, talagang marami silang nagagawang paraan dito, no? May mga reports na rin na lumabas na may mga congressman na nagiging kontraktor at mga kontraktor na tumatakbong congressman. Para alam mo yun, sila-sila lang din yung magbebenepisyo sa kanilang mga ginagawang projects. Ngayon, sa usaping ghost projects, talagang hindi maiiwasan to. Marami talagang mga halangang kaluluwa na talagang nanakawin. May ultimo, 5 duling ng budget ng bansa. Diba? Nakakapang-init lang ng ulo na may mga ganitong klaseng tao na tingin nila sa sarili nila mas mataas sila sa mga taong kanilang niloloko at mga inuutakan. Hindi naman natin masisisi ang mga taong bayan na magalit or maglabas ng kanilang mga hinanaing sa mga ganitong klaseng tao dahil sila mismong mga kontratista na to, mga halang ang kanilang mga kaluluwa, halang ang kanilang kalooban na gawin ng mga ganitong klaseng bagay. Ngayon, kung pag-iisipan nating mabuti, dapat kumilos talaga ang ating Pangulo. Simula nung nilabas itong listahan na to, ngayon pa lang sila mismo nagkilusan, di ba? Matagal na to, nangyayari na to, hindi to nangyari lang kahapon, hindi lang to nangyari ng last 2 years. Matagal na to nangyayari at matagal na to nagiging proseso dyan sa ating gobyerno. Kailangan nating habulin ang mga taong to na lumustay ng pera ng taong bayan, nagpakahirap ang mga taong bayan para magbayad ng buwis, para mabigyan tayo ng mas maayos na serbisyo, pero ganito ang isusukli ng mga ganitong klaseng tao. I think this is unforgivable. Dapat may mga makulong, dapat mayroong mga maparusahan sa kanilang mga ginawang mali. Next. Naaktuhan sa video ang umunoy pananakit sa isang bata ng isang lalaking kasintahan pala ng kanyang ina na nagtatrabaho abroad.
ang latest sa kalagayan ng bata at ang ilang problema sa paghahain ng kaso sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sinampal, tinadyakan sa ulo, binuhat sa leeg at sinikmuraan pa. Yan ang sinapit ng 6 na taong gulang na lalaki sa kamay ng boyfriend ng kanyang nanay. August 5 ito na videohan sa Barangay 175 Caloocan. Kaya ang bata iniligtas ng tiyuhin at inilipat sa bahay niya sa katabing Barangay 176. Doon ito pinuntahan kanina ng Caloocan Police, Caloocan City Social Welfare Department at barangay officials matapos mag-viral ang video ng pananakit. Pinasuri rin siya at lumabas sa medical legal na nabasag ang ngipin at nagkapasa sa labi ang bata. Kanina, galit na bumalik sa police station ang tiyuhin ng bata. Nagtaloan niya sila ng kanyang ate na nanay ng bata na tutol na makasuhan ang boyfriend. Kasalukuyan nagtatrabaho sa abroad ang ina ng bata. Napanood niyo po yung video. At first, she expressed disappointment. And then, sa afternoon, nagbati ulit sila. Kaya yung ate ko galit sa amin na nandito kami ngayon sa police. Ayaw niya pong kasuhan yung lalaki. Dahil mahal niya daw po. Kasama ang barangay officials, pinuntahan namin ang inirereklamong lalaki sa kanyang bahay. Wala. Po! Bagong gising ito nang pumayag magpa-interview at tila amoy alak ayon sa barangay. Haling tapat. Kumuha po sa bibig ko. Akala ko ibang tao. Pero ba't naman po ninyo sinakal, sinampal? Hindi ko sinakal na ito pagising ko. Niyakap ko nga. Sabi niya, Daddy. Ayun lang na rin ko, Daddy. Ngayon lang anya ito nangyari at humingi na umano siya ng tawad. Matagal lang po ako humingi ng tawad. Yan yung nanay lang po ko usapin. Ano sabi po ng nanay? Okay naman daw po kami. Hindi siya galit? Nagalit din. Hindi po siya pwedeng arestuhin muna ngayon kasi yung incident ay nangyari po noong August 5 at nag-report po sila sa amin ng August 12 which is 7 days after na po yung pangyayari. Kaya lagpas na po siya sa reglementary period natin. Ibig sabihin kailangan na magsampa ng reklamo bago ang pag-aresto. Bukas sasampahan ng lalaki ng reklamong child abuse sa piskalya. Pwede po tayo mag-refer sa mga national institution kagaya ng mental para po kung may trauma man na naiwan dun sa bata. Tingin ko nakikita ang problema dito is yung nanay ng bata. The fact na iniwan mo yung anak mo sa alam mong klaseng tao na lasinggero, 'di ba? Alam mong walang trabaho to. Tingnan mo tanghaling tapat na gumigising. 'Di ba? Walang trabaho to. Anong trabaho nito? Tambay. Shout out kay Pio. Shout out sa mga tambay, ha? Ang problema dito is yung magulang, yung nanay ng bata. Kasi tinotolerate niya yung gantong klaseng tao sa buhay nila. Una, walang kalaban-laban yung bata dito. 6 na taong gulang. Ano bang laban nito? Sa isang tambay na inutil na to. Walang kalaban-laban ng batang to. Binugbog, sinipa, tinadyakan, binuhat, sinakal. Diba? Sino bang matinong tao ang gagawa nito? Dapat ipa-check up nyo yan. Ipa-check nyo kung addict ba yan or... Kasi halata namang manginginom. Amoy alak nung pagpunta ng tao nung pagpunta ng mga barangay. Ipa-check nyo din kung yan ba ay addict. Tignan nyo. I-check nyo kung addict yan. Ngayon, ipakulong nyo yan. Kailan nyo yan ipapakulong? Pag napatay niya na yung bata, nakakapang-init ng ulo yung mga gantong klaseng balita na makikita mo na mayroong mga inaabusong tao. Umpisa dun sa gobyerno, sa mga ghost projects, mga kupal na taong yan. Tapos ito, bata, ginugulpi mo. Walang kalaban-laban. Nanonood ba kayo ng Jujutsu Kaisen? Naniniwala ako dun sa sinasabi ni Fushiguro Ito yung sinabi ni Fushiguro sa anime na Jujutsu Kaisen na talagang sinasang-ayunan ko. Sinusuportahan ko dahil naranasan ko to. Kaya, ito, basahin natin pare-parehas. I hate bad people. They act so damn superior when their empathy and imagination are as empty as a vacant lot. I can't deal with good people either because they forgive those bad people and they view the act of forgiveness as a noble thing. Makes me wanna vomit. Diba? Totoo naman to Itong mga masasamang tao na to, tingin nila sa sarili nila napakataas. Kontrolado nila ang mga bagay-bagay. Itong mga masasamang tao na to, tingin nila na sila yung mga hari
Sila yung mga pedestal. Sila yung mga nasa pedestal na kayang kontrolin, paikot-ikutin ang mga tao sa paligid nila, mga senaryo, mga kwento sa paligid nila. Di ba? Ganun din naman talaga ang tingin nila sa sarili nila. Mas mataas sila kaysa sa kanino sa atin. Mas mataas sila kaysa sa lahat sa atin. Di ba? Tulad nito mga taong nagpapaikot-ikot sa mga proyekto ng ating bansa, mga gobyerno natin. Di ba? Pinapaikot nila tayo. Akala nila mas mataas sila sa atin. Sobrang sama nilang mga tao, kaya nila tayong tapak-tapakan, kaya nila yurakan ang ating mga pagkatao, kaya nila tayong lokohin. At sa mga tao naman na mapagpatawad, nakakaasar yung mga ganang tao, napapatawad mo yung mga ganitong klaseng tao. Maaaring pwede tayo magpatawad, pero wag natin kalimutan yung mga ginagawa nila sa atin para hindi na nila ulitin yun. I can forgive, but I'll never forget. Yun ang isang bagay na tinanim ko sa puso ko. Pwede akong magpatawad, pero hindi ko kakalimutan yung ginawa mo sa akin. Kaya dapat bigyan natin ng hustisya ang mga naargabyado, mga niloko, at ikulong natin yung mga taong manloloko, mga mandaraya, mga mandarambong, mga mapang-abuso. Pakulong natin yung mga yan. Dahil doon naniniwala ako, merong hustisya sa bansa kapag napakulong natin itong mga klaseng taong to. Dalawang suspects sa magkahiwalay na insidente ng rape ang inaresto sa Antipolo City. Ang isang suspect, gwardyang pinagsamatalahan umano ang 13 anyos na babae. Ang isa pang suspect, kaklase umano ang hinalay. Ating saksihan. Ikaw ay binabaan ng Regional Trial Court, Guards 100, Antipolo City, Rizal, sa kasong rape. Nag-enroll sa pinapasukang kolehiyo sa Antipolo City ang estudyanteng ito nang silbihan ng pulisya ng warrant of arrest. Suspect ang 19 anyos na lalaki at isa pang kaklase sa pangahalay umano sa kaklaseng babae. Ayon sa pulisya, nagkaayaang mag-inuman. Gawin ang amin na arrest trial court, Guards 100, Antipolo City, Rizal, sa kasong rape. Nag-enroll sa pinapasukang kolehiyo sa Antipolo City ang estudyanteng ito nang silbihan ng pulisya ng warrant of arrest. Suspect ang 19 anyos na lalaki at isa pang kaklase sa pangahalay umano sa kaklaseng babae. Ayon sa pulisya, nagkaayaang mag-inuman ang magkakaklase. Nalasing umano ang biktima, kaya inaya ng mga suspect na magpahinga muna sa kwarto. Doon na raw halinhinang hinalay ang biktima. Ang victim ay 18 taon po. So mga kaklasmate nila po ito. Habang nagiinuman sila ay inabuso sa ginawang pangahalay po. Sana maging aral to sa mga babaeng estudyante, mga babaeng minor de edad, o mga babae in general, na kung hindi nyo kayang ingatan ang inyong sarili pagdating sa mga ganitong klaseng bagay, huwag na lang kayong sumama. Bakit ka sasama sa kanila? Magiinom kayo, aabot sa punto na malalasing ka na hindi mo na makokontrol ang sarili mo. Sana kung uminom kayo, inom ka lang, hindi yung punto na malalasing ka, yung hindi mo na kayang kontrolin yung sarili mo. Hindi natin maiiwasan na sisihin din dito yung babae dahil naging parte siya diba? Kumbaga she played her part na umabot sa ganitong sitwasyon. Kung hindi lang sana siya nagpakalasing, kung nakontrol lang sana niya yung kanyang pag-inom, diba? Maiiwasan tong mga ganitong bagay. Doon sa mga lalaki naman na umabuso sa kanilang kaklase, may pagdusahan ninyo ang mga kasalanan ginawa ninyo. Yun nga lang, magiging pabigat pa kayo sa mga taxpayers. Magiging palamunin pa kayo. Napakawalang hihiyahan ninyo. Makalipas ang ilang araw, nagsampa ng kaso ang biktima laban sa dalawang suspect. Makalipas ang ilang araw. Pansinin nyo to? Pansinin nyo tong bibig nito ni officer na to. Tingnan natin I-zoom natin Pansinin niyo yung bibig ni officer dito. Pansinin niyo kung ako lang ba to. Inabuso sa ginawang pangahalay po. Makalipas ang ilang araw, nagsampa ng kaso ang biktima laban sa dalawang suspect. Sa ngayon po. Pansin niyo? Mukhang mayroong katulad to Hindi naman sa sinasabi nating addict tong officer na to. Pederyo. Pero sa kanyang ginagawang mannerism, mukhang pamilyar, di ba? Naharap sila sa 2 counts of rape. Abogado ko na lang po kausapin, sir. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa istasyon ng pulisya sa Antipolo City pa rin, positibong itinuro ng 13 anyos sa babae ang lalaking humalay umano sa kanya. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nakapansin sa malaking kiss mark sa leeg ng minor de edad. Nang tanungin,
Sinabi ng biktima na hinalay siya ng 33 anyos na security guard sa isang subdivision. Inireport ito ng tricycle driver sa nagpapatrolyang pulis at agad nadakip ang suspect. Yung ating biktima ay hindi na pinauwi ng suspect at doon na lang pinatulog sa kaibigan na bahay na paupahan. Opo, kung saan sila nagiinuman. Pilit na hinalay na yung ating biktima ng 2 beses. So at kinaumagahan, saka pa lang siya pinauwi. Hindi naman ito itinanggi ng suspect pero depensa niya, mayroon silang relasyon ng biktima. Palagi raw siyang pinupuntahan ng babae sa pinagtatrabahuhan niya. Ito po yung pagmamahal ko sa batang yan. Sana mapatawad na. Tanga, ang tawag doon ay statutory rape. Kung meron man kayong relasyon, yung bata below 18 years old. Ang tawag doon ay statutory rape. Kang tanga, tanda-tanda mo na, patol ka sa bata, kahasain mo pa. Dapat sa'yo makulong. Ako sa mga nagawa ko sa iyo, paharapin ko naman po yung kaso kung pwede pong panugatin yung bata, papanugatan ko po. Humingi po ako ng pasensya doon sa magulang kasi mali naman po talaga yung ginawa ko. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na maharap sa 2 counts ng statutory rape. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Itong mga ganitong tao, mapapatawad niyo pa? Yung trauma na mabibigay nito dun sa bata, mababayaran ba ng pera yun? Sabihin natin, oo, oras ang makakapagpaalis nun. Pero gaano katagal dadalhin ng bata yun? May mga masasamang tao kailangan hindi na dapat patawarin Ngayon, wag niyong gagamitin ang salita ng Diyos na kung ang Diyos nga ay nagpapatawad. Sana inisip din nila yan bago nila ginawa. Inisip din nila yung Diyos bago nila gawin yung mga ganyang bagay. Kaya alisin natin yung Diyos sa usapang to. Ganitong mga klaseng tao hindi dapat pinapatawad. Mabulok ka sana sa kulungan. Baka walang hiya mo. Yun lang dahil tayo ay na-stress na at yan na natin.